Sa ngayon, maraming pwedeng mangyari dito sa PBA pagdating sa trade. Pero itong Magnolia Chicken Templados daw ay isa doon sa mga kumukonsidera na makuha ang point guard ng Phoenix Fuel Masters na si Tyler Tio. Baka daw ang mangyari dito, si Tyler Tio at yung first round draft pick ng Phoenix ay makuha nitong Magnolia Chicken Templados kapalit ni Rom De La Rosa at ni Jerick Ahanmisi. Sa ngayon kasi, itong dalawang nabanggit na player, si De La Rosa at si Ahanmisi, yan ang pinakamatunog na pangalan na matitrade ng Magnolia. Dahil alam natin lahat ng tao nakafocus dito sa finals ng San Miguel, pati na nitong TNT. At syempre, yung namang mga fans ng Ginebra nakafocus to sa mga pagbabago na mangyayari dahil kukuha raw ng bagong center itong Barangay Ginebra. Pero itong Magnolia, tandaan natin, kinakailangan din gumawa ng major changes dito sa kanilang lineup at parang ganyan na nga ang nakikita natin. Yung pag-trade dito kay De La Rosa at kay Ahanmisi para makuha nila itong si Tyler Tio at itong first round draft pick ng Phoenix. Baka magtatanong yung iba bakit pa kukuha ng isang point guard itong Magnolia. Sa ngayon kasi si Paul Lee, alam natin matanda na yan at injury prone, so kinakailangan na kumuha na sila ng isa pang point guard. At ito si Mark Baroka, 39 years old na yan. So, if ever, meron kang Tyler Tio at meron kang Jerome Lastimosa na guards, yan ang magiging future ng Magnolia. Yun namang first round draft pick ng Phoenix, yan ang gagamitin ni Coach Chito Victolero para kumuha ng isa pang center para magamit nila. Alam natin na maraming mga big men na sasali sa draft ngayon. Yung iba dyan, 6'10 pa. Kaya po pwede talaga na maging mas maganda resulta nito para dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na matuloy nga ito, pwede talaga nating makita ngayon na yung Magnolia Chicken Templados ay isa dito sa magiging pinakamalakas na team sa PBA. At napag-uusapan itong mga posible na pwedeng pagbabago dito sa PBA. Ang isa pang team daw na magkakaroon ng major sabihin na natin adjustment sa kanilang roster ay itong Rain or Shine Elasto Painters na ayon dito sa mga reports ay kinakausap na raw ito namang koponan ng San Miguel para makuha nila itong si Motaw Tua na of course na ngayon nandito sa mga matinding balita. Pero ito raw Rain or Shine naghahanap ng mga big men, so si Motaw Tua ng San Miguel ang sa kinukonsidera nila. Plus ayon dun sa mga reports ay kinakausap na rin daw nila itong Converge Fiber XS para makuha si Jeyo Ambohot. Ibig sabihin mukhang seryoso itong ROS dito sa kanilang pagbibuild up. At hindi na nakapagtataka na isang big man ang gusto nilang makuha talaga. Dahil alam natin na injured nga ito si Luis Villegas. At of course ito si Bob Belga hindi nakapaglalaro. Kaya nakita natin na ito talaga naging problema ng Rain or Shine dito sa serye nila kontra dito sa TNT Tropang Giga. Marami nga nagsasabi na isang center na lang ang kinakailangan nitong Rain or Shine para maging makapasok na muli sa finals. At parang ganito nga ang mangyayari ngayon. Kung sakasakali na matuloy nga ito, pwede nating masabi talaga na magiging maganda ang sitwasyon nitong si Coach Yeng Giao. Pero kinakailangan siyempre na magkaroon ng pagbabago dito sa kanilang approach, lalo na kung kukuha sila ng isa pang big man. Alam natin na itong Rain or Shine Elasto Painters ngayon na isa dito sa pinakamalalim ang bench pagdating sa PBA. Kaya nga kinakailangan talaga nila isa na lang center. Ngayon kung ito si Jeyo Ambohot kaya ang makatutulong sa kanila, sa tingin ko po pwede yan. Ang isang bentahe dito kay Ambohot hindi masyadong nagagamit. So mababa ang trade value nito at sigurado malaki makukuha to ng Rain or Shine nang hindi namimigay ng starter nila o kaya ng draft pick. Thank you.